Alam niyo bang ang daming gustong magkaanak, pero hindi binigyan ng anak, tapos kayo tapon lang ng tapon. Naiyak na lang ang isang Pinay dahil sa balita na viral ngayon sa Taiwan. Sa dami kasing gustong magkaanak, gusto maging magulang, pero ang iba ay basta na lang itatapon ang kanilang anak. Gaya na lamang nitong bagong silang na sanggol na walang kasalanan, walang kamuwang-muwang, pero nadadamay sa kagaguhan ng ina, na natagpo ang bangkay na at palutang-lutang sa kanal, na walang anumang saplot, nakakadurog ng puso at katakot-takot na solusyon ang ginawa ng ina para matakbuhan ang obligasyon niya sa kanyang anak. Napakawalang puso, hindi man lang kinilabutan. Sa halip na ipaampon o ipamigay ang anghel na sanggol, ay mas pinili niya itong itapon sa kanal na parang basura. Grabe guys, nakakasad yung news. Naiyak lang ako kasi every morning talaga guys, nagbabasa ako ng news after ko mag-vlog kasi kailangan din talaga natin nalalaman kung ano yung mga nangyayari sa mundo natin. Ganitong news. Bakit ang daming alam niyo bang ang daming gustong magkaanak, pero hindi binigyan ng anak, tapos kayo tapon lang ng tapon. Nakaiyak lang. Ayon kasi sa balita na viral ngayon sa Taiwan, nakita umano ng mga residente ang patay na sanggol na palutang-lutang sa isang kanal sa Tanji, Taiwan. At batay sa investigasyon ng kapulisan, napag-alaman na isinilang daw ang sanggol sa isang dormitoryo. At isang Pilipina daw, edad 25 years old, ang ina na nagluwal sa sanggol. Walang kwentang Pilipina, naglandi sa abroad, pero hindi niya pinangatawanan yung kanyang paglalandi. Kaya maging babala ito sa lahat ng mga OFWs na mga kababaihan na gumagawa ng kababalaghan. Dahil posible pala kayong makakasuhan mga kababayan. Kaya mag-ingat at gumamit po kayo ng pangontra kung ayaw nyo mabuntis. Narito sabay-sabay po natin pakinggan ang buong video. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Sobrang nakakalungkot mga kababayan. Ito po ay isa sa mga pinaka walang kwentang Pilipina na kung saan naglandi sa abroad, pero hindi niya pinangatawanan yung kanyang paglalandi. Base po sa M-News mga kababayan, ang nakalagay po rito ay early this morning in Taizi District, Taichung, residents made a heartbreaking discovery. A newborn baby is still connected to the umbilical cord was found deceased in a drainage ditch. The scene was distressing with the infant's small body stuck beside the water pipe. Grabe. So may natagpo ang bata daw po na allegedly ay wala ng buhay at nakakonect pa yung kanyang umbilical cord at ito po ay nakita sa isang drainage. Base daw po sa police investigation, yung baby po ay isang batang lalaki and may have died only shortly. Okay, so ibig sabihin kakamatay lang ng bata before being found. So siguro itong bata na to ay hindi nakahinga or kaya nalunod dahil nga nasa drainage siya. Siyempre, yung tubig, siyempre hindi natin pagulong-gulong yung bata, okay, hindi makahinga, diba? Alagay rito, authorities have identified a 25-year-old Filipina migrant worker. Ito daw po ay reportedly give birth in her dormitory. So, itong batang ito ay ipinanganak sa kanyang dorm before disposing of the infant in the drainage. So, ibig sabihin, ipinanganak nitong kababayan natin itong baby sa dormitory at siyempre, hindi niya na siguro makayanan. At ito na lang ay itinapon sa drainage, mga kababayan. She is currently under medical examination and may face charges depending on whether the baby died before or after entering the water. So, ang sinasabi rito ay under medical examination itong si kabayan. At kung mapapatunayan, magkakaroon po siya ng charges. Depende daw po kung ang baby ay namatay bago isinilang or namatay nung ito ay naitapon sa drainage.
Nakalagay rito, this tragic incident remind us of the fragility of life and the importance of compassion and care in our communities. Gaya nga na sinasabi ko mga kababayan, kung hindi nyo po kayang pangatawanan itong paglalandi ho ninyo, marami hong nabibiling tawag dito, yung kung ayaw nyo mabuntis, marami ho dyan. Hindi ko naman sinasabi na gagawin nyo yan, pero syempre, kawawa naman po yung baby. Wala akong kasalanan yung baby, tapos ganun lang ang gagawin ninyo. Kung hindi niya kayang pangatawanan yung kanyang paglalandi, dapat binigay niya na lang sa akin yung anak niya, yung baby na yun para may maalagaan ako dito sa Pilipinas Nakakalungkot lang ho isipin na gumagawa ho kayo ng kababalagan sa ibang bansa, tapos kapag kayo nabuntis sa kanyang itatapon. Ang kawawa ho rito yung bata ho yung mismong ginawa ho ninyong katarantaduhan, kawawa ho yung bata ho rito. Gumawa ho kayo ng katarantaduhan, hindi nyo kayang pangatawanan. Ang problema pa rito yung kapag pamilyado ho kayo dito sa Pilipinas, tapos paano pag may nangyari sa'yo? Kunwari sa pagpapanganak mo, dapat ganito nga yan dapat yung tipong alam mong nabuo na, yung tipong pa lang, yung hindi pa tumitibok yung kanyang alam nyo yun, yung tipong maliit na maliit pa, kung hindi nyo kayang ipagpatuloy yung pagpapalaki doon sa bata, doon pa lang na alam nyo may nabubuo na, doon pa lang, wag na yung tipong lumabas na talaga na 9 months, bakit nyo pa patatagalin, di ba? Kung ayaw ninyong magkaroon ng obligasyon, yung tipong alam nyong may nabubuo na, yun pa lang, di ba? Kaysa naman paabutin nyo pa ng may buhay ng bata talaga. Paulit-ulit na ho nating sinasabi na ang pagpunta nyo po sa abroad ay hindi po para maglandi, hindi po para gumawa ng mga ganitong katarantaduhan. Oo, nandyan na yung kailangan ng katawan ninyo, yung init, okay? Kailangan ng katawan ninyo yung bembang na yan, pero wag to the point naman na mabuntis. Marami namang dyan. Marami namang pwedeng mabili dyan kung ayaw yung mabuntis. Kawawa ho yung bata, mga kababayan. May ibang mga OFWs talaga mga kababayan na mga pasaway. Sinasabayan ng kalukuhan ang pagtatrabaho nila sa abroad. Kaya nadadama yung mga inosenteng bata. Gaya na lang rin itong bitbit ni Kaagapay Kabong Concha. Ang kaagapay ng mga OFWs noong nasa Saudi pa ito, may nag-surrender sa kanya ng batang sanggol. Nakita ito sa basurahan, buhay na buhay. Itinapon ito ng isang Pilipinang ina matapos manganak sa hospital. Alam ninyo, ito pasensyahan po tayo sa ibang mga pasaway. Napakarami pong pasaway nating kababayan ngayon. Gagawa-gawa ng kalokohan, tapos nun hindi kayang panagutan ang responsibilidad. Nakita niyo po itong bata na ito? Ayan, bata po yan. Alam niyo po ba, ito ay itinapon sa basurahan. Itinapon sa basurahan kung sino mang walang pusong ina ito. Mabuti na lang na itawag ito at mayroong kabayan tayo nakakuha. Diyos ko, mga ate, alam niyo, pasensyahan tayo. Sa tagal-tagal po ng ganitong gawaing advokasya, mas nakakarami ngayon na na-encounter namin mga pasaway ng kababayan. Gagawa-gawa kayo ng kalokohan, tapos hindi nyo kayang panindigan, ay Diyos ko naman kayo, ano pa naman kayong tao kayo? Ang tayong problema ng mga OFW, self-inflicted, sila mismo may gawa. Kaya gumamit na lang kayo ng mga pangontra mga kababayan kung ayaw nyo mabuntis. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.